yun, Kayla, kung halimbawang kausapin mo siya na masinsina na, Bong, mamahalin kita. Di ba yun naman ang gusto mo? Mamahalin kita, pero magbabagong buhay. Magbabagong buhay ka para maayos natin yung ating kinabukasan. Ganon. Ubra kaya yun? Opo naman po. O sige. So yun na mga ka-business, antabayanan natin at puntahan natin sa namat, kempuhan natin si Bong, tapos mag-usap kayo ha. Tapos para sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan,
Patalastas po muna tayo sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, button hole, button sew at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up na kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or a garments, dress shop, para po kayo ay may i-guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business. Tira! Grabe na wisa ko. Kailang galing mo ha. Dito kayo. Ang galing pala ni Kayla si Kuya. Galing galing si Kayla. Meron tayong Zumba. Bagong koryo mga ka-business. So yun na, mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. At tayo na, panibagong araw. Panibagong Buhay. Panibagong buhay. Excuse me po. Panibagong buhay, bakit mo nasabing panibagong buhay? After ng nakaraang araw, susulpot na naman ang isang araw na susubukin ang kakayahan ng tao. Malalim yun Malalim yun mga ka-business Matalinhaga. Pero may punto. Yes. Mga ka-business, tama nga naman sa bawat araw na dumarating sa buhay ng tao ay panibagong araw na pagsubok. Opo. No? At kumusta ka naman, Kayla? Okay naman po ang feeling. Okay ang feeling. Kumusta naman dito sa ka-business house? Kumusta naman ang pakikitungo nila sa iyo? Nasubukan ko na po mga open po. Sobrang okay. Bakit mo nasabing sobrang okay? Bawat isa po sa kanya nagmamalasakit. Pag may gagawin po sila, naayaw po nila ako. Oy, bawat isa may malasakit. Galing Bakit hindi mo ba naranasan dati yan? Hindi naman po, pero naranasan sa kanya. Dito rin ganun din. Okay, palakpakan naman natin. Magkano nga yung sahod mo? Ano yun One a day, 100. Ano yun May ganun pa talaga. Ano yun Ano yun Siguraduhin mo yung papaka-business Opo Nakailang araw ka na pati ka? 5. O ka naman Bilang na bilang 500. Nakalimang araw na si Kayla. Sa palagay mo, mga ilang araw ka pa rito? Ano pa kung linggo? Kung linggo, bakit sa linggo ay uuwi ka na ba? Opo, diba? Day off mo sa linggo. Pero ibig sabihin, hanggang kailan ka magtatrabaho? Ayun na mga ka-business naming minamahal, patungkol nga po pala dyan na ipaliwanag ko na, no?
na si Kayla, hindi naman namin itinuturing na trabahador dito. Nga lang po kasi siya ay gusto na yung kanyang tinatanggap o ibig sabihin yung pagkakaroon niya ng pera ay galing mismo sa kanyang pinagsikapan, no? So, ayun po mga ka-business naming minamahal, bagaman siya ay hindi naman talaga totally nagtatrabaho dito sa ka-business house, ay bibigyan ko po siya ng 100 pesos a day. Hey! Kasi yun ang gusto niya eh. Oh, Kinakabahan nga ako eh. bakit? Eh, ang laki. Ang laki. Oo. Wala na bang tawad yon? Wala na po eh. Bakit wala nang tawad? Kasi yun na yung todo eh. Yun ay, ganon. Oo. Toto na ba yun? Okay. Galing mo pala sumayaw. Tingnan ko mo, wala na. Ha? Mamaya pupunta tayo ng... Nagpawisa tuloy ako. Pag ganon, di ba Macarena? Macarena. Macarena. Di ba? Ay. Sabi, ganon. Paano yun ba yun? Ano yun? Yung dito, ay pag ganon, makarela. Hey, Macarena. So yun na mga ka-business naming minamahala, isang bentaha din po kasi ito para sa pinaka pag-ayos ng kalagayan ni Kayla dahil nga po sa marami siyang kausap dito, maraming kakwentuhan, maraming makukulit. Ano? Nag-i-enjoy ka naman dito. Hindi ka naman naiinip. Ano, so far, ano na yung mga ginawa mo? Sige daw. Ano na yung mga, kasi sabi mo kasi, trabaho. Ano na yung mga natrabaho ni Kayla? Guspect lang eh, walis. Walis, ano pa? Naglaba ko damit ko. Naglaba ka ng damit mo. Ano pa? Yun lang yata eh. Yun lang. Luto. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Gaano kadalas ang paminsan-minsan? Isang beses sa linggo. Isang beses pa lang. Okay. Basta kung halimbawa may gusto ka, tapos halimbawa may gusto kang lutuin, na gusto mong ipatikim sa amin lahat, yung lasa, no? Sa palagay mo ay magaling ka doon. Halimbawa, ano ba yung paborito mong niluluto? Pusit. Pusit. Uy, pusit. Walang narinig yan ha. Pusit pala paborito mo. Anong luto sa pusit? Adobong pusit. Adobong pusit. Anong klaseng adobo? Wala siyang sugar. Ayaw mo nang walang sugar. Oh, may adobo ba may sugar pa? At yung iba nagalagay na. Yung iba meron, okay. May gata ba yun? Wala eh. Walang gata. Wala. Ayaw mo na may gata. Pwede rin, pero hindi ko naranasan kasi ang alam ko, sapat na yung toyo at suka. Gano'n. Okay. Sige, minsan mga ka-business, pusit daw. Pusit. Ayan. O sige, sasama ka ba ngayon? Opo. Kasama ka? O sige. Nagkita na ba sila ni Bong? Hindi pa ano? Hindi pa po. Alam mo ba ang balita kay Bong? Hindi pa po eh. Matindi na. Grabe na. Hindi na bumabalik. Ha? Hindi lang yun. Matindi na sitwasyon na. Ayun na mga ka-business, samahan niyo po kami at puntahan natin ngayon si Bong dahil sa tumawag nga po si Ate Ninette at eto na naman tayo. Problemang malaki na naman. Minsan nauubusan na rin ako kay Bong. Nauubusan na ako ng tawag ba ito, mga idea na kung paano siya mapabuti. Kasi lahat ng chance nasa kanya na eh, lahat ng magandang pagkakataon para makapagbagong buhay. At ako naman naniniwala na na nakakaunawa si Bong eh. Yes. Nakakaunawa siya. Nasito. Oh. Okay, ito si Kayla mga ka-business eh, Hi, pampag good Kayla. vibes. Galing niya, galing. Pampag good vibes dito sa ka-business house. Oo, so yun kaya pala Kayla, may sasabihin ako sa'yo Ano po? patungkol kay Bong, baka makatulong pa. Kasi nga tumawag si Ate Ninette at ayun malungkutan po mga ka-business naming minamahal. Yung mga bintana ay pinaklas ni Bong. Grabe. Kilabutan ako sa, hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko kay Bong. Naghahalo.
Ibig sabihin ay ano, tawag na ito mga ka-business ba, andun yung, siyempre, hindi mo iwasan, may inis ka talaga eh. Hindi talaga makakabuti sa kanya yung binibigyan ng laya eh. Opo. Abusado talaga. Kaya pasintabi po sa inyo mga ka-business kung halimbawang gagawa kami ng hakbang para sa kanya rin naman po ito eh. Baka sakali po. Kasi hindi naman maitatanggi kasi na pamilya na namin eh, mga ka-business. At wala naman po kasing iba talagang magmamalasakit dyan. Sinong aantayin mo, nakikilos at magmamalasakit para sa kapakanan ni Pong. Anyway, hindi pa naman namin nakikita, pero pagkatapos na itong vlog na ito ay pupunta kami roon. Ngayon, gusto ko lang po sanang kausapin si Kayla. Ano bang may tutulong mo sa amin, Nak, patungkol dito sa sitwasyon ni Bong? Ano naman po, wala naman po kasi, gusto na po kasi gawin yun sa buhay niya. Kasi naman po tayo para pagbawalan siya. Hindi kasi nga sinira eh. Nagnanakaw na, lumalabas yun noon. Oo, nagbebenta na. Tama ba yung ganon? Nasa kanya naman po yun eh. Anong ibig mo? Ganun po yung ginagawa niya kaysa magpunta dito. Oo. Ayaw niya kasi bumalik pa. Lang. Ayaw niya rito kasi nga siyempre na tawag nito, nalilimitahan. O kahit man lang nalilimitahan, no? Hindi naman totally talaga, wala siyang wala siyang kalayaan eh. May kalayaan siya, kaya lang nalilimitahan yung paggawa niya ng masama. Yun ang kagandahan pagka nandito kasi siya. Siyempre maraming nakatingin sa kanya. Katulad nung mga illegal na paggamit ng mga badge. Oo. Tapos, yun nga, bawal na gamot. Yan. Tapos yung labis-labis na pag-inom. Wala ka na ba talagang damdamin kay Bong? Kasi yun ang pinupunto ko rito na baka mamaya dahil sa pag-ibig ay mabago ang lahat. Kung halimbawa umayos si Bong, mamahalin mo pa rin ba siya? Ulit? Opo. Talaga? Baka may maitulong ka sa amin. So, ibig sabihin, may pagtingin ka rin kay Bong talaga. Mahal mo rin talaga siya. Pero as ganun gawa. Ha? Ano? As ganun gawa. Anong ganong gawa? Yung sabihin, alam niya yung sarili niya sa ginagawa. Kaya nauunawaan ko. Oh, hindi. Pagdating sa pangunawa, ay sagana tayo roon. Talagang malawak ang pangunawa natin. Ngayon, siyempre, di ba, lumalabas dyan sa sinasabi mo na meron ka talagang pag-ibig kay Bong, kaya lang ayaw mo sa ngayon dahil sa ganyan yung kanyang ginagawa. Tama ba ako? Opo. Okay, so ngayon, kung halimbawa pala na si Bong ay umigi dahil sa pamamagitan mo, halimbawa, dahil sa pag-ibig, ay ipagpapatuloy mo pa rin ba yung Pag-ibig ko sa kanya. Oo. Opo naman po. Kung masasaway pa natin sa ginagawa niya. So ano kaya ang mabuting paraan o sasabihin? Halimbawa ikaw ang magsisikap para mapaigi, umayos si Bong. Ano yung pinaka naiisip mong magandang paraan? Kasi siyempre, dinanas mo rin yan di ba? Sa mga nakaraan, Ibig sabihin, yung mga laging wala sa bahay, nasa layasan, tapos ang kaibahan nyo lang, ikaw, hindi ka nagbibisyo. Hindi ka nga ba nagbisyo noon? Ay, hindi po Ayun, yun ang kaibahan. So, bilang ganyan din, nangangalakal, anong maipapayo mo sa kanya sana? Kasi pareho lang kasi kami ng pinagdaanan. Halos parehas kayo, nasa lansangan.
Kaya lang ikaw may pamilya, si Bong wala na. Bali ang pamilya ni Bong ngayon, kami, tayo. Paano kaya natin mababago si Bong? Kahit po na ito sabihin na o kaya ipaiwasan sa mga ganong gawain, gagawin niya pa rin eh. Narito lang kami, Bong. Hindi ka namin pababayaan. Hindi natin kayang tiisin, no? Sa madaling salita. Yun naman talaga mga ka-business. Hindi naman natin kayang tiisin si Bong. Ngayon, uubra kaya yon Kayla kung halimbawa kausapin mo siya na masinsina na, Bong, mamahalin kita. Di ba yun naman ang gusto mo? Mamahalin kita, pero magbabagong buhay. Magbabagong buhay ka para maayos natin yung ating kinabukasan. Ganon. Ubra kaya yon? Opo naman po. O sige. So yun na mga ka-business, antabayan na natin at puntahan natin sana matkyempuhan natin si Bong, tapos mag-usap kayo ha. Tapos para makita mo rin yung ginawa doon. Kasi para at least meron kang idea kung paano mo, ano yung paraan o ibig sabihin diskarte mo para siya ay magbago, no? Okay? Ha? Okay. Yan ay ate Kayla, yan ay galing sa puso mo. No? Sabihin mo, ano pa pala si Kuya Bong? Oo naman. Willing nga siya magpakasal eh. Oh. Di ba willing ka magpakasal kay Bong pagka umayos lang si Bong, no? Oh. Di ba? Doon mga kapapi, mga ka-business, kasi baka mamaya may nagko-comment na kami yung nag-aano kay Bong at kay Kayla. Hindi po, decision po nila Decision yan. po nila yan mga ka-business. Ayun lang, sana maunawaan din ng mga ka-business. Sa bibig mismo nila nang galing po yan. Kami kung ano po yung sinasabi nila, doon lang kami. Doon lang kami nakasuporta. Hindi naman po namin yan kayang diktahan eh. Kung ano yung laman ng puso nila, di ba nung Kayla, ano? So yun na mga ka-business, God bless sa ating lahat. I love you all, never say goodbye. Tomorrow is another day! Tomorrow is another day. Isa po si Kayla sa ngayon ang naiisip ko na sana gamitin din ng ating mahal na Panginoon para sa kapakanan ni Bong. Yes, tama. No? Tsaka ka-business si Kuya Bong din naman ang nag-push kay Kayla ng dati. Oo nga. Na para, sabi nga ni Bong, di ba, alam mo ba na, sabi ni Bong noon, na gusto ka raw niya mabago. Nagpahayag din siya ng ganun eh. So sana ito na yon. Sana nga, kita na sila sa same page na Alright? Alright. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan,